Hello guys! Welcome back to my YouTube channel again. At pasensyahan nyo na po kung medyo natagalan tayo sa pag-update dito sa YouTube channel natin. No? Kasi these past few months, bumisita po ako or nagbakasyon po ako sa Pilipinas kasi medyo namiss ko na po magbembang. Namiss ko na po yung pamilya ko kaya nagbakasyon muna ako at medyo hindi ako nakapag-update dito sa YouTube kasi nakapag-focus ako sa pag-update about sa mga hiring dito sa Taiwan sa Facebook page ko. Kaya if ever pala na gusto nyo makita or malaman yung mga updated na mga hiring punta dito sa Taiwan at mga qualifications, i-check nyo po yung bagong Facebook page ko and dyan po ako nag-update. Actually, hindi lang po mga hiring ang ina-update ko dyan, pati po yung mga nangyayari dito sa Taiwan, yung mga kabitan, mga gano'n. Kaya kung gusto niyo pong makasira ng pamilya o gusto niyo pong masira yung pamilya niyo, mag-apply po kayo dito sa Taiwan. Dahil panigurado magkakaroon kayo ng kabit dito. Lalo na kung medyo may kakatihan kayo. So yun, sagutin lang natin yung mga mga question ng mga subscriber natin kasi medyo hindi na tayo nakapag-update. Kaya pumili po ako ng mga question sa mga comment section sa mga previous video ko and dito ko po yun sasagutin. Kaya kung interested ka, watch this video until the end. Ako nga pala si Ram. You are watching Ram's Diary. Yeah. So yung mga idol, hindi ko na patatagalin. Meron kasi nagtanong sa akin kung bakit daw ba maganda magtrabaho dito sa Taiwan. Ano bang meron at bakit maraming silang nakikita na maraming nag-a-apply na aplikante papunta dito sa Taiwan. Kasi kung mapapansin nyo dun sa mga agency, punuan, tapos yung pila, ang haba, maaga pa lang, madaling araw, may mga nakapila na kasi porsigido sila na makapagtrabaho dito sa Taiwan. So, ano bang nakita namin during nung aplikante pa kami at bakit namin ginusto magtrabaho dito sa Taiwan at ano ba yung mga na-experience ko since nakapagtrabaho na ako dito sa Taiwan at 2 years na po ako mahigit na nagtatrabaho dito. So first po, ang maganda kasi na reason kung bakit ginusto ko na makapagtrabaho dito sa Taiwan is una, hindi na po natin kailangan na mag-aral ng lingwahe nila which is the Chinese Mandarin. Hindi na po natin kailangan aral ng lingwahe nila. Basic English lang po kasi yun lang naman po talaga yung sinasagot natin sa interview. If ever po na gusto niyo malaman kung ano yung mga tinatanong at mga possible answer sa interview, watch niyo po yung video ko kasi ginawan ko po siya ng tutorial. O baka naman nagtataka kayo or lalo sa mga nandito na medyo nahihirapan kasi basic English nga lang po ang requirements para makapagtrabaho dito pero hindi ho kasi talaga lahat ng mga Taiwanese is marunong mag-English. Meron pong iilan na nakakaintindi at nakakapagsalita ng English pero hindi po lahat. So baga few lang po sila sa department kung mapupuntahan nyo po. Maswerte kayo kung may mga marunong mag-English kasi yun po yung source ng or yung way ng communication niya sa loob. Pero ang worst po niyan kung wala pong marunong mag-English kasi meron po talaga yan lalo dito sa company namin. May isa akong kasama na napunta sa department na hindi talaga marunong mag-English yung mga kasama nilang Taiwanese. Ang ginawa niya po is tinry niya po talaga at pinilit niya matutong magsalita ng Chinese Mandarin kasi kailangan po talaga ng communication sa department lalo na sa trabaho kasi hindi naman po pwedeng hindi nila tayo kausapin and hindi rin po pwede na hindi tayo makapag-express ng sasabihin natin sa kanila. Hindi naman po pwede kasi talaga na sign language lang kahit pa kung gano'n ang gagawin mo, darating talagang point na hindi kayo magkakaintindihan, baka magkaroon pa ng problema. So, ganun po. Pero ako kasi talaga, kahit 2 years na ako mahigit dito sa Taiwan, hindi pa rin ako marunong. Meron mang konti lang, pero depende rin ho kasi yan kung lalo na kung laging ginagamit sa trabaho. Hindi naman po kailangan na maging fluent ka po. Pero mas maganda talaga kung may alam kayo or matututunan nyo siya kasi advantage po talaga yon. Pangalawa po, yearly po dito nagtataas ng sahod. Yes po, para po siyang Japan at Korea na yearly nagtataas ng sahod. Nagtataas po ang basic salary kaya po makapapansin nyo sa mga job posting ng mga legit na agency dyan, tumataas din po yung qualifications kasi tumataas nga po yung sahod dito. Kung dati pwede po talaga yung high school graduate. Ngayon po, pwede rin naman ho, pero bibihira na lang po kasi talaga yung mga nag-post ng mga agency na tumatanggap ng high school graduate, lalo na po kapag once na wala kayo experience, mahihirapan po talaga kayo. Pero meron pa rin ho talagang iilan na nakikita ko na tumatanggap ng high school graduate or senior high. Pero kadalasan po, makikita nyo po sa mga job posting is kailangan college graduate or nakapag 2 years po sa college kahit undergraduate po. Pangatlo,
nagagawa po natin or nagagawa po namin dito yung mga gusto namin. Nagagawa nga namin mga bit. I mean, sila ha, hindi ka ako kasali doon. Bobo ang puta. Yung iba nagagawang mga bit ng isa, dalawa, tatlo. May asawa pa sa Pilipinas. So, ibig ko sabihin, dito kasi sa Taiwan is open country. So, nasa inyo na po yun kung magloloko kayo. Pero marami pa rin naman pong loyal. Iilan na lang po kami. And also, sa mga hobbies, yun, nagagawa po namin. Like, for example, sumasali kami sa mga marathon. Ayun, nakakapag-vlog kami. Nakakagala kami kung saan-saan na mga tourist spot dito sa Taiwan. Pwede po kasi lalo na yung mga source tuloy, mga transportation dito, mura lang po kasi ang pamasahe, hindi kagaya sa atin yan sa Pilipinas na mahal pag pumunta ka ng ganitong lugar, mahal po. Dito po kasi is mabilis lang, tsaka mura lang yung pamasahe. Kaya napaka-convenient na maggala-gala ka sa mga tourist attraction dito, kahit nga mag-isa ka pwede. Pangatlo, meron din po tayo ditong health insurance and also health card, lalo na sa mga gustong magpalinis, magpabunot ng ngipin. Mura lang po talaga kasi meron kasing pinipresent na health card. So, kahit 100 lang ibigay mo, yun, pasta, bunot, cleaning, isa na po yung gusto mo, ipagbunot mo lahat ng ngipin mo, pwedeng-pwede po yan, 100 lang. Kasi minsan hindi natin nagagawa yan sa Pilipinas, naalagaan yung mga ngipin natin. So, dito rin naman hindi naman mahal magkasakit. Kasi nga, meron tayong health insurance and also the health card. Pinipresent po natin yan kapag basta may kailangan tayo sa mga ospital at mga clinic. Di ba wala namang ganyan sa Pilipinas? Kung meron man sa mga malalaking kumpanya. Hindi naman lahat tayo nakakapasok sa mga magaganda at malalaking kumpanya, di ba? Next is no discrimination. Hindi po talaga nang discriminate yung mga Taiwanese dito sa mga Filipino, sa mga foreign worker. Alam niyo po ba kung sino ang mga nang-discriminate sa atin? Kapwa Pinoy lang po talaga. Alam mo, marami po talagang kupal dito sa Taiwan. Dinala pa rin talaga nila yung kakupalan dyan sa Pilipinas. Marami po talagang mga Pinoy na hihilain ka pababa. Kaya I suggest, and tips ko lang po sa inyo, wag na wag po kayong magkukwento ng personal problems, personal plan, or future plan nyo, or kung anong mga nangyayari sa buhay nyo. Kasi kapag once na alam nila yan, nako, sila po ang unang sisira sa inyo. Which is, nangyari na yan sa amin. Kasi nga, dating friendly po talaga ako, kahit sa Pilipinas, friendly po ako, at nadala ko yan dito sa Taiwan. Isa yan sa mga natutunan ko na hindi pala dapat kailangan maging vocal, lalo na sa mga nangyayari sa personal natin o lalo na sa mga nangyayari sa pamilya natin. Mga ganun. Kasi gagamitin nila yan against you kapag once na nagkagipitan. Kaya sana matuto kayo sa mga maling nangyari o nagawa namin dito as baguhan dati. Kasi yun yung magiging problem nyo in the future kapag once na nandito na kayo sa Taiwan. So yun mga idol, sana nakatulong yung video na to. Don't forget to hit the subscribe, pa-like, and pa-share na rin para ma-notify yung mga kapwa-aplikante na nagre-research about dito sa Taiwan. And don't forget to follow rin yung Facebook page ko kasi doon po talaga ako laging nag-update. Thank you at kita-kita tayo dito sa Taiwan.